Roma 8:1. Ngayon wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Nung nakaraan po ay natalakay po natin ang talatang ito at naliwanagan natin na ang mga tinatawag na kay Kristo Jesus, ayun na yung mga kasama niya. Sila po ay mga kasama ng ating Panginoong Kristo. At mababasa natin sa unang Korinto 1:9 na ang mga tao pala ay tinawag ng Diyos upang ipakisama sa ating Panginoong Kristo. Kaya ka naging kasama ng Panginoong Kristo, tinawag ka ng Diyos. At ang mga lingkod naman ng ating Panginoong Kristo, ang sabi niya ay dapat naman sumunod sa Kanya ang Kanyang mga lingkod. Kung saan siya nandoon, ay doon din doroon ang Kanyang lingkod. So ang ating Panginoong Kristo ay meron palang kinaroroonan. At ating naliwanagan na siya ay nasa bahay ng Diyos. Siya po ay pangulo sa bahay ng Diyos. At yung bahay ng Diyos na yun po ay ang iglesia ng Diyos. Yun po ang kinaroroonan ng ating Panginoong Kristo. So malinaw na ang mga kasama ng ating Panginoong Kristo ay mga kasama niya sa loob ng iglesia ng Diyos. Pangunahin na doon ang ating mga apostol. Yun po ang maliwanag. Ngayon po ay sunod nating tutuklasin paano naman naging walang hatol ang mga na kay Kristo Jesus, ang mga kasama ng ating Panginoong Kristo. Napakaganda ho nito. Siguro maraming mga tao ang hindi maniniwala or mamamangha sapagkat talaga namang hindi mo ma-arok ng iyong sarili na ganun pala ang magiging kalagayan ng mga kasama ng ating Panginoong Kristo. Di po ba? Ang nagsabi ho nito na wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo ay ang ating apostol na si Pablo. So kung ating hanapin ang paliwanag nito, kung paano yan, siyempre ang apostol Pablo din ang magpapaliwanag niyan. Doon po natin maliliwanagan, hindi sa kani-kanino man. Basahin po natin ang paliwanag ng ating apostol Pablo kung bakit niya nasabi na wala nang anumang hatol. Basahin po natin ang unang Korinto sa 6:3. Hindi ba ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Maliwanag po yan, no? Ang sabi ng apostol Pablo, ating hahatulan, kasama siya. At ang kausap niya dyan ay yung mga kasama niya sa iglesia ng Diyos. Yan ang mga tunay na Kristiyano. Ibiruin niyo po, pati anghel pala hahatulan ng mga tunay na Kristiyano. Di po ba? Kaya wala nang hatol yung mga tunay na Kristiyano, mga na kay Kristo, kasi nga po magiging tagahatol na sila. Yun po ang napakaganda. Alam niyo mga kaibigan, maging tunay na Kristiyano, kasama ka ng apostol Pablo at ng lahat ng mga apostol ng Panginoong Kristo. Gagawing tagahatol ang mga Kristiyano Di po ba? Napakagandang kapalaran ho niyan mga kaibigan, kaya hindi biro-biro ang pagiging tunay na Kristiyano. Yun lang, pag naging tiki ka ay hindi ka makakasama ng apostol Pablo na magiging hukom, tagahatol. Ibiruin mo, pati anghel ba naman mahatulan ng mga Kristiyano? Di po ba? Tuloy po natin ang basa. Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Di po ba? Kasama ho yung mga ukol sa buhay na ito, nahatulan Di ba? Kaya yung mga kalaban ng Panginoong Kristo, kalaban ng mga Kristiyano makakatikim yun ng paghatol
ng mga tunay na Kristiyano. Talaga namang karapat dapat hatulan sapagkat ang mga tunay na Kristiyano ay may mga kalaban yan eh. May mga nakaaway eh. Doon magkakaalaman yan eh. Talagang hahatulan yung mga yan ng mga tunay na Kristiyano. Kaya napakagandang kapalaran, mga kaibigan, ang maanib sa Iglesia ng Diyos maging tunay na Kristiyano. Lahat ho ng mga nakalaban ng mga tunay na Kristiyano, mga nang alipusta, mga nang hamak, mga nang api, mga nang ngutya, lahat ho yan makakatikim ng paghatol ng mga tunay na Kristiyano. Kaya nga ho may hustisya eh. May hustisya mangyayari sa mga bagay na mga nangyari sa mga tunay na Kristiyano. Lahat ng mga kaapihan na dinanas, alam na alam ho natin yan. Simula ng ating Panginoong Hesukristo nangaral at ang kanyang mga alagad ay nakaranas ng mga pang-aapi ng mga taong hindi sumasampalataya, ng mga kalaban ng mga Kristiyano. Kaya ho, meron talagang paghatol at ang napakagandang kapalaran ay naging kasama sa tagahatol or hukom ang mga tunay na Kristiyano. Di po ba? Anong katunayan na talagang kasama sa hahatol ang mga tunay na Kristiyano? Basahin po natin ang Unang Korinto 6:2. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? O biruin mo yan, no? Ang mga banal. Sino ba yung mga banal na yan ang sinasabi na magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hatulan ninyo, o ninyo pala yan, ibig sabihin, ang kausap dyan ni Apostol Pablo, yung mga kapatid sa Iglesia ng Diyos kung ang sanlibutan ay hatulan ninyo, sabi ni Apostol Pablo, hindi kaya dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Maliwanag yan, no? Ang mga banal na yan na tinutukoy, yun nga yung sabi ni Apostol Pablo, ninyo, mahatulan ninyo ang sanlibutan. Kung kausap niya yung mga kapatid sa Iglesia ng Diyos. Yung katunayan na yung mga banal na yan, yung nasa Iglesia ng Diyos yan, basahin po natin ang Unang Korinto 1:2. Sa Iglesia ng Diyos, nasa Korinto, sa mga katuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako. Yan yung mga maliwanag. Sa Iglesia ng Diyos yan, yung mga pinapaging banal, yung tinawag na mga banal, yan po yun yung mga banal na magsisihatol sa sanglibutan. Kasama ng ating Panginoong Hesukristo yan. Yung mga tunay na Kristiyano, yan ang kasamang hahatol. Sanglibutan, biro yung pati nga anghel hatulan eh. Ano bang katunayan yan? Na yung mga Kristiyano kasama ng ating Panginoong Hesukristo magsisihatol. Basahin natin ang Unang Tesalonica 4:17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, sabi ng Apostol Pablo, tayo, kasama siya, na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo. Ang kausap ni Pablo, yung kasama niya sa Iglesia ng Diyos, tayo, sabi ni Pablo. Sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ito ang katunayan na ang mga Kristiyano bubuhay na maguli. Sila ang unang bubuhay na maguli, yung mga nabuhay kay Kristo. At sasalubungin ang Panginoong Hesukristo pagbalik niya dyan sa alapaap, sa ere. Hindi bababa dito sa lupa ang Panginoong Hesukristo, kundi sasalubungin sa ere, sa hangin, sa alapaap. Doon magtatagpo ang mga
Kristiyano na tunay, yung mga alagad ni Kristo, doon magpapasimula ang kanilang paghatol sa sanglibutan sapagkat maghahari ang Panginoong Hesukristo kasama ng mga banal. Yan ang katunayan na ang mga Kristiyano hahatulan talaga nila ang sanlibutan kasama sila sa hahatol, magiging hukom. Kaya napakapalad ng mga tunay na Kristiyano. Ngayon yung mga piki, hindi nila alam to eh. Hindi nila alam yan. Magtataka nga sila eh. Bakit magiging hukom daw? Ang Diyos daw ang hukom lang. Ganon. Di nyo alam. Kaya ganon. Pero nakakaalam. Maliwanag naman, sinabi na nga ng Apostol Pablo eh. Hindi naman siya nagsisinungaling eh. Pwede ba naman magsinungaling yun? Di sana sinawayan. At hindi pinasulat sana yan sa Biblia kung yan ay pagsisinungaling ni Apostol Pablo. Na yung mga banal magsisihatol sa sanglibutan eh. Kaya pala sila magsisihatol kasama ang Panginoon Kristo. Makakasama na magpakailanman. No? Sa Panginoon tayo magpakailanman, sabi ng Apostol Pablo. Yung mga Kristiyano, ang katunayan na yung mga alagad ni Kristo yung mga kasama ng Panginoon Kristo. Basahin po natin. Ang unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit at may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ayan ang katunayan. Yung mga Kristiyano, mga nangamatay kay Kristo, yung mga alagad niya, yung mga lingkod ng Panginoon Hesukristo na mga nangamatay, ay sila ang unang mga bubuhay na maguli. Pagdating nga po sa 17, kasama ang mga buhay pa na madadatnan ng Panginoon Hesukristo, tayong nangatitira ay aagawin sa alapaap upang salubungin ang Panginoon. Yun ang sinasabi. Yan ang maliwanag na mga Kristiyano yan. Nung magtatagpo ang Panginoon Hesukristo at ang mga alingkod niya, mga tunay na Kristiyano, sa alapaap, sa hangin, doon magsasalubong. Hindi naman kasama dyan yung mga hindi lingkod. Maliwanag naman ang sinasabi ng Apostol Pablo, tayo. Sila yun, sa Iglesia ng Diyos yun. Yung mga hindi kasama sa Iglesia ng Diyos, sa mga apostol, hindi kasama dyan. Ngayon, lalo na yung mga nasama nga, umanib nga, umalis naman, lalo hindi kasama yung mga nag-exit. Marami dyan, mga nag-exit sa Iglesia ng Diyos. Kawawa kayo. Masasama kayo sa sanlibutan, nakahatulan ng mga lingkod ng Panginoon Hesukristo, ng mga tunay na Kristiyano. Yun po ba? Yan ang maliwanag. Kaya pala nasabi ng Apostol Pablo na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan or ating hatulan ang sanlibutan kasama ng mga anghel. Kasi nga po, makakasama na ng mga tunay na Kristiyano ang Panginoong Hesukristo. Magpakailanman. O sa Panginoon, magpakailanman. Pag sa Panginoon ka ba't ka pahatulan? Kaya nga, pag naghatol ang Panginoong Hesukristo, kasama mga hatol Dahil mga nakay Kristo nga kayo Mga namatay kayo kay Kristo, naglilingkod. Ganon din ang mga buhay na mga nagpatuloy, nadatnan, naabutan na ng pagbalik ng Panginoong Hesukristo. Kasama sila sa agawin sa alapaap. Yung mga tunay na Kristiyano. Kaya pala, ang mga tunay na Kristiyano, wala nang anumang hatol. Kasi nga po, kasama nga sila sa hahatol sa sanglibutan Pati nga anghel hatulan ng mga nakay Kristo Ibig sabihin ng mga lingkod, mga tunay na Kristiyano, mga alagad ng Panginoon Hesukristo, mga sumunod sa Kanya. Hindi po ba? Ayun po maliwanag.
Eh ngayon, yung ibang mga iglesia dyan, hindi man nila alam to eh. Hindi nila alam to. Nangangapa ang mga yan. Di ba? Napakaliwanag yan. Wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo. Yun po yung mga alagad ng Panginoon Kristo, mga tunay na lingkod. Kasama ni Kristo. Kung saan ako nandoon, sabi ng Panginoon Kristo, nandoon din ang lingkod ko dapat. Ay nasa bahay siya ng Diyos, nasa iglesia ng Diyos. Nandoon yung mga lingkod niya kasama sa iglesia ng Diyos. Yung po ang maliwanag. Di ba?